kinilig si Paolo Avellino sa napanalunan na award ni Kim Chiu bilang People's Sexiest Female. Napansin din ng mga fan nila ang naging reaksyon ni Paolo. Napatingin at napadilat nga raw ang singkit ng mga mata ni Paolo noong banggitin ni Kim ang award niya as Sexiest Female. At bukod pa dyan, di ba, balitang-balita din na after ng kanilang last leg ng kanilang concert sa Toronto, Canada, ay dumiretso daw sila sa New York, kung saan ay si mismong si Paulo ang nagpakita ng resibo dahil nag-ano siya, 'di ba? Nag-post siya na may hawak siyang ticket ng isang musical play sa New York. So, ang sinasabi nung iba, alam naman natin, yung anak ni Paulo ay nakatira sa New York. Correct! At nakasama rin nila yung mga kapatid ni Kim. Sa Canada yon. Sa Canada, sila JP, di ba? Yes, oo. Parang isa na silang buong pamilya. Sa Canada yon. Sa Tapos, Canada. ito naman, nakasama naman ni Kim, yung family naman, yung anak naman ni Paulo. Yes. Oo. So, kilala pamilya sa pamilya. Pamilya sa pamilya na Kaya hindi labanan ngayon. na-stress na si Kim na magiging nanay na siya ng anak ni Parang feeling ko Paulo. may inaayos na. Baka stress Diba gusto ko. parang, ano ba yung sa lagi nilang pinopost pagka something is brewing? Hindi Parang natin gano'n. alam, Oh, di yan. ba? Diba? Kung something is brewing, meron tagad binubro. Oo, hindi Naku. natin alam kasi parang hindi naman na siguro sila nape-pressure sa age, pero it's about time kasi yung biological clock din ng babae, di ba? Pagka pumupunta na tayo sa 30, 40, medyo mahirap na sa Nahihirapan ating na, correct. Kaya it's about time na to settle Yeah. down. Pero diba? ang gusto ko ang mangyari sana, Oo. hindi sila aamin na sila na. Oo. Kundi sasabihin, we're getting married. Oo, Para ibig baka- sabihin, ayun na yun. Hindi na Bibiglaan umamin lang- pero oo. kasal na agad. Bibiglaan nilang tayo, no? Oo. Na magpapakasal na sila. Although, meron mga chismis before na nagpunta doon sa France, parang may kasal-kasalang bayan na sila. Oo, diba? kasi nga, di ba, Paris, kasama oo. yung Sa Paris. family ni Kim, Oo. di ba? Oo. Pero sana parang batuwa lahat sila, Mami Amor, sila, Ate Carmen Dolanas, Marcelita ng UK. Ate Carmen, hello! Yes. Naku, may ano rin may bagong sinusubaybayan din si Ate Carmen. Yung yung Carton. Carmel tsaka si Anton. Si Anton. Si Carmel ba yung singer? Oo, yung singer din Magaling sa kanta. bahay ni Kuya din yun di ba? Okay, kaya good luck. Naku, mukhang... Sandali, bumalik tayo din sa... Hindi, ito na Bakit nga. napadilat si Paulo? Siyempre, sexy parang Oo. gano'n. Nagtanungan lang. Kung naman baga sanay sila. na siya sa mga award na nakukuha ni Kim, Oo. sa acting, ngayon sa pagiging Pero Sexy, sexy. Iba to, pero yung sexiest, hindi kagaya dati sa mga ano ba yung bold-bold na magazine. Hindi din, no? Yung nagsisimula sa letter F. F nga, F Oo. nga. Tama. Hindi siya doon, di ba? Sexiest na. In fairness, parang hindi si sexy, puro gym-gyman sila talaga para ma-maintain yung kagandahan ng katawan, parang tayo, di ba? Kung ang tinutukoy mo ay yung balitang napadilat si Paulo sa Sexiest Award ni Kim, malinaw na pasok ito sa usual na showbiz chika na mahilig magbigay ng malisyosong o exaggerated na framing para lang makuha ang atensyon ng tao. Si Kim Chiu ay matagal nang kilala bilang isang all-around performer, mula teleserye, hosting, hanggang endorsements. Kaya kapag may awards o recognition na natatanggap siya, normal lang na maging proud o ma-appreciate ito ng mga katrabaho o kaibigan niya sa industriya. Si Paulo Avellino naman, kilala bilang tahimik at low-key pagdating sa personal reactions sa public events. Kaya kung napadilat man siya o nag-react, malamang simpleng natural reaction lang iyon na pinalaki o binigyan ng kulay ng mga nag-uulat o fans. Ang problema sa ganitong klase ng balita, madalas nagiging clickbait ang tono, ginagawang kilig moment. O may romantic undertone kahit wala namang malinaw na basehan kung anong tunay na nangyari sa eksena. Sa showbiz, normal na may mga awarding moments, banters o reactions sa stage, pero hindi lahat nito dapat agad binibigyan ng mali siya. Mas magandang tingnan ito bilang bahagi ng entertainment culture. Yung fans, press at social media nagfo-focus sa maliit na gestures at pinapalaki para sa content. Pero kung walang direktang pahayag o malinaw na context mula sa kanila, mas safe na ituring itong light showbiz chatter kaysa seryosong indikasyon ng kung anuman. Sa bandang huli, ang mas interesting dito ay kung paano patuloy na sinusubaybayan ng fans ang chemistry at interactions ng mga artista. Pero mahalaga pa rin na hiwalayin ang real na pangyayari sa exaggeration ng headlines. Sa ganitong klase ng balita, mukhang typical showbiz kilig angle, siya na pinalaki para maging catchy headline.
Kung ang basehan lang ay napadilat si Paulo Avellino sa Sexiest Award ni Kim Chiu, malinaw na hindi ito sapat para sabihing may malalim o espesyal na ibig sabihin. Sa entertainment events kasi, normal lang ang reactions ng mga artista. Surprise, tuwa, o simpleng appreciation lang sa co-star o ka-industry nila. Ang ganitong balita madalas ginagamit ng showbiz pages para maghatak ng attention at engagement. Ginagawang kilig moment kahit pwedeng simpleng reaksyon lang talaga sa stage o sa awarding segment. Mas okay tingnan ito bilang light entertainment content kaya sa seryosong indikasyon ng personal na relasyon o mas malalim na kahulugan. Kung walang mismong interview o malinaw na context mula sa kanila, speculation lang ang karamihan ng interpretasyon. Sa madaling sabi, fun showbiz moment siya. Pero huwag agad basahin na may mas malalim na ibig sabihin maliban kung may direktang pahayag mismo mula sa mga artista. Sa ganitong klase ng balita, halatang bahagi siya ng tinatawag na showbiz hype culture, kung saan ang simpleng kilos o reaksyon ng artista ay binibigyan agad ng malalim na kahulugan, kahit minsan wala namang malinaw na konteksto. Kung ang base lang ay napadilat si Paulo Avellino sa Sexiest Award ni Kim Chiu, pwedeng maraming posibleng dahilan yan na hindi agad romantic o special. Sa mga award shows o live events, normal ang exaggerated reactions, surprise, tawa, gulat, o simpleng pag-appreciate sa moment. Lalo na kung live audience at maraming kamera, natural na napapansin kahit maliit na facial expression. Ang isa pang dapat tingnan dito ay kung paano gumagana ang showbiz reporting at social media na ngayon. Madalas, ang headlines ay hindi na lang basta nag-uulat ng nangyari. Ginagawa na rin nilang story hook para makuha ang attention ng readers. Kaya ang isang simpleng tingin, ngiti o reaksyon nagiging kilig moment, may chemistry, o kung minsan ay pinapalaki pa na parang may ibig sabihin sa personal na buhay ng mga artista. Sa kaso ni Kim at Paulo, parehong malalakas ang pangalan nila sa industriya, kaya natural lang na laging may public interest sa kanilang interactions. Si Kim, kilala sa pagiging bubbly at expressive sa screen at events. Si Paulo naman, mas reserved at minimal magsalita o mag-react sa public setting. Kaya kapag pinagsama sa isang event, kahit simpleng exchange lang ng reaksyon, napapansin agad at binibigyan ng kulay ng fans at media. Pero mahalagang tandaan na ang reaction sa isang award o moment sa stage ay hindi automatic na indikasyon ng kung anuman sa personal na relasyon. Sa entertainment industry, trabaho ang presence at reactions, parte siya ng overall atmosphere ng show. Ang interesting dito ay kung paano nakikilahok ang fans sa narrative building. Minsan, hindi na lang basta panonood ng event ang nangyayari. Ginagawa ng puzzle ang bawat tingin, kilos at expression. Doon pumapasok ang kilig culture na malaking bahagi ng Philippine showbiz, kung saan kahit maliit na detalye pwedeng maging viral. Sa huli, mas safe at mas fair tingnan ang ganitong balita bilang entertainment moment lang, isang snapshot sa isang event, at hindi agad konklusyon ng kung anong tunay na nangyayari sa pagitan ng mga artista. Ang tunay na context ay mas alam ng mga taong nasa event mismo, hindi ng headlines o edited clips na umiikot online. May ilang dagdag na angle na pwede pang ikonsidera sa ganitong balita, lalo na kung napadilat reaction lang ang pinagmumula ng usapan. Una, sa showbiz setup, normal na bahagi ng stage dynamics ang reactions ng mga artista tulad ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa isang live event, hindi scripted ang lahat ng facial expressions. Minsan spontaneous lang talaga, kaya pwedeng ma-misinterpret kung kukunin lang sa isang clip o photo. Pangalawa, malaking factor ang editing at framing ng social media. Kapag isang second lang ng reaction ang ginawang headline, nawawala na yung buong context ng nangyari bago at pagkatapos nun. Halimbawa, pwedeng may joke sa stage, may surprise announcement, o may ibang co-actor na nagsalita, pero ang napapansin lang ng audience ay yung napadilat moment. Pangatlo, sa fandom culture, may tendency na gawing storyline ang bawat interaction ng celebrities. Kaya kahit neutral na reaction lang, nagiging kilig o may meaning sa mata ng fans. Ito yung dahilan kung bakit mabilis mag-viral ang ganitong balita kahit walang solid na confirmation ng deeper significance. Pang-apat, mahalaga ring tandaan na parehong professional actors sina Kim at Paulo. Sa industriya nila, trained silang mag-react naturally on cue, lalo na sa live events, hosting segments, at award ceremonies. Kaya hindi unusual na may exaggerated facial expressions na minsan nakakatawa o napapansin lang talaga ng camera.
Sa kabuuan, ang dagdag na insight dito, hindi laging literal ang dapat basahin sa showbiz reactions. Mas madalas, combination siya ng stage energy, audience reaction, camera timing, at editing ng content. Kaya kung walang direct statement mula sa kanila, mas realistic tingnan ito bilang ordinary entertainment moment na pinalaki lang ng buzz ng social media.